Isipin ninyo ang isang mundong kung saan ang kidlat, imbes na bumaba, ay umaakyat mula sa lupa. Kung saan ang mga bato ay gumagapang sa disyerto ng kusa, nagiiwan ng mahahabang bakas. At mula sa kailaliman ng karagatan, may naririnig tayong tunog na imposibleng galing sa anumang nilalang na kilala ng agham. Akala ninyo ba ito ay script lang ng science fiction? Hindi. Ito ang ating realidad. Ngayon, tatalakayin natin ang 30 pinakakakaibang natural na pangyayari na tila hindi kayang ipaliwanag ng modernong agham. Sanay tayong isipin na lahat ng bagay ay may lohikal na paliwanag, pero pinapatunayan ng ating planeta na taliwas ito sa katotohanan. Humanda kayo. Maglalakbay tayo sa pinakamisteryosong sulok ng mundo at ng agham para saksihan ang mga bagay na lampas pa rin sa abot ng kaisipan ng tao. At sinisigurado ko sa inyo, ang ilan sa mga penomenang ito ay magpapabago ng lahat ng alam ninyo tungkol sa mundo. Bago tayo magsimula, sandali nating isipin kung paano ba gumagana ang agham. Nagmamasid ang mga siyentista, gumagawa ng hinuha, nagsasagawa ng eksperimento, at naglalabas ng konklusyon. Ang pamamaraang ito ang nagbigay daan para makalipad tayo sa kalawakan at mabasa ang ating genome. Ngunit, ano ang mangyayari kung ang isang pangyayari ay hindi na marireplicate sa laboratorio? Kung bigla na lang itong lumitaw ng walang babala at halos walang iniwang bakas? Sa ganitong sitwasyon, nahaharap ang agham sa isang pader at ang pinakamatapat na masasabi ng isang siyentista ay, hindi ko alam. Pero itong hindi ko alam na ito ang mismong nagtutulak sa progreso dahil pinipilit tayo nitong maghanap ng mga bagong pamamaraan at rebyuhin ang mga lumang paniniwala o dogma. Ang mga penomena na tatalakayin natin ngayon ay hindi lang basta mga kuryosidad. Ito ay mga hamon na inihagis ng kalikasan sa kaisipan ng tao. Ito ang mga misteryo na nagpapakita sa atin kung gaano kaliit lang talaga ang alam natin tungkol sa sarili nating tahanan, ang planetang daigdig. Sisimulan natin sa isang pambihirang kababalaghan na nakakakilabot at nakakabighani sa parehong pagkakataon, ang ball lightning. Ito ay isang kumikinang na bola na lumulutang sa ere. Karaniwan itong nakikita kapag may matinding kulog at kidlat, pero nakakapagtaka. Minsan lumilitaw din ito kahit maaraw ang panahon. Sabi ng mga nakasaksi, ang laki raw nito ay kasing laki ng kahel hanggang sa bola ng soccer. Pwede itong maputi, dilaw, kulay dalandan o kaya naman ay asul. Ang pagkilos nito ay magulo o erratic. May kakayahan itong tumagos sa pader at bintana at pagkatapos ito ay biglang mawawala ng tahimik o kaya naman ay sasabog ng napakalakas at may nakabibinging dagundong. Sa loob ng daan-daang taon, ang ball lightning ay itinuring lang na katang-isip, guni-guni o isang alamat. Pero ang dami ng mga testimonya mula sa mga piloto, marinero at ordinaryong tao ay naging napakalaki na kaya imposibleng balewalain na lang ito. Noong 2012, hindi sinasadyang na video ito ng mga Chinese scientist at nagawa pa nilang suriin ang spectrum nito. Pero sa halip na magbigay linaw, mas lalo lang itong nagdagdag ng misteryo. Ang pangunahing problema ay wala ni isang teorya sa ngayon ang kayang ipaliwanag ng lubusan ang lahat ng katangian ng pambihirang penomenang ito. May teorya tungkol sa nasusunog na silikon na lumalabas mula sa lupa kapag tinamaan ng karaniwang kidlat. May bersyon din na ito ay isang plasma na pinapanatili ng sarili nitong magnetic field. May ilan pang ang nagtuturo sa antimatter o mga microscopic black holes. Pero paano ipapaliwanag na tumatagos ito sa salamin
ng walang anumang bakas? Paanong nananatili itong buhay ng ilang minuto samantalang ang plasma na ginagawa sa laboratorio ay nabubuhay lang ng bahagi ng isang segundo? At bakit minsan kumikilos ito na parang may sariling isip, iniiwasan ang mga sagabal? Sa mga tanong na ito, wala pa ring malinaw na sagot ang siyensya. Posibleng humaharap tayo sa isang ganap na bagong uri ng enerhiya na wala pa tayong lubos na kaalaman. Para sa ilustrasyon, pwedeng magpakita ang computer graphics na gumagaya sa paggalaw ng ball lightning sa loob ng bahay. At syempre, ang mismong video na kuha ng mga Chinese scientist. Ngayon, isipin mo na nakatira ka sa isang mapayapang bayan, pero patuloy kang nakakarinig ng mababang ugong. Hindi ito marinig ng mga kapitbahay mo. Hindi ito nasasagap ng mga instrumento. Pero halos ikabaliw mo na. Hindi ito eksena mula sa isang thriller, kundi ito ang realidad para sa ilang tao sa mundo. Ang kakaibang fenomeno na ito ay kilala bilang Taos Hum na ipinangalan sa Taos, New Mexico, kung saan ito unang naitala ng maramihan. Pero ang ganitong uri ng kakaibang tunog ay naitatala rin sa iba't ibang panig ng mundo, sa England, Scotland at Australia. Inilalarawan nila ito na parang ugong ng isang diesel engine na naka-idle. Maririnig lang ito sa loob ng bahay at kadalasan ay sa gabi. Ang pinakakakaiba, maliit na porsyento lang ng populasyon ang nakakarinig nito, mga 2% lang. Dahil dito, inisip muna ng mga siyentista na baka ang problema ay psikolohikal or pisikal tulad ng tinnitus o ingay sa tenga. Pero mabilis na napabulaanan ang teoryang yan. Ang mga taong nakakarinig ng ugong sa isang lugar ay hindi na ito naririnig kapag lumipat sila sa ibang lokasyon. Sinuri nila ang lahat ng posibleng pinagmumulan, mga linya ng kuryente, mga pabrika, gas pipeline, seismic activity, at maging ang ultra-low frequency na komunikasyon ng militar. Pero wala silang nakitang tugma. Ang ugong ay walang tiyak na pinanggagalingan at hindi nagbabago ang lakas nito depende sa oras o sa lagay ng panahon. Nag-iisip ang ilang eksperto na baka ang mga taong ito ay may abnormal na sensitibong pandinig kaya nasasagap nila ang infrasound, isang tunog na hindi naririnig ng karamihan sa atin. Pero ano ang pinagmumulan nito? Paggalaw ba ng tectonic plates, mga atmospheric phenomena, o isang bagay na talagang hindi inaasahan? Sa ngayon, nananatiling misteryo ang ugong ng mundo at para sa mga nakakarinig nito, isa itong araw-araw na pagpapahirap na walang paliwanag at walang lunas. Visual suggestion, mapapansin sa mapa ng mundo ang mga lugar kung saan naitala ang ugong at ipinapakita ang animated sound waves na tumatago sa mga bahay. Samahan niyo kaming pumunta sa Norway, sa sikat na lambak ng Hesdalen. Sumikat ang lugar na ito sa buong mundo dahil sa isa pang misteryosong kababalaghan, ang tinatawag na Hesdalen Lights. Mula pa noong simula ng dekada 80 ng nakaraang siglo, regular na nakakakita rito ng kakaibang nagliliwanag na mga ilaw. Ang mga ilaw na ito ay minsan kasing liwanag ng searchlight. Minsan naman ay napakadilim. Maaari silang nakalutang lang sa himpapawid ng ilang oras o kaya'y bumibilis ng napakabilis sa kalangitan. Ang kulay nila ay nag-iiba-iba, mula puti, dilaw, hanggang pula. Minsan, isa lang silang bolang nag-iisa, pero may mga pagkakataon ding grupo-grupo silang gumagalaw ng sabay-sabay. Siyempre, ang unang inakala ng lahat ay eroplano, weather balloon, o kaya'y lihim na pagsubok ng militar. Pero ang masusing investigasyon na ginagawa roon mula pa noong 1983 gamit ang mga radar, camera at spectrometer ay hindi nagpapatunay sa mga hinalang iyon.
Ang mga ilaw na ito ay hindi kamukha ng kahit anong kilalang sasakyang panghimpapawid. Kaya nilang biglang lumitaw at maglaho, magpalit ng hugis, at baguhin ang kanilang direksyon ng paglipad. Ayon sa isa sa mga siyentipikong hinuha, mayaman daw ang lambak sa zinc at copper sa isang bahagi at iron naman sa kabilang bahagi. Ang ilog na dumadaan sa gitna ay nagiging electrolyte na lumilikha ng isang dambuhalang natural na baterya. Ang baterya na ito raw ang nag-i-ionize sa hangin at gumagawa ng tinatawag na plasma balls o plasmoids. Bagamat napakasyentipiko pakinggan, hindi naman maipaliwanag ng teoryang ito ang tila may kabuluhang pag-uugali ng mga ilaw tulad ng kakayahan nilang tumigil sa iisang lugar o gumalaw ng salungat sa hangin. Mayroon ding isa pang teorya na nagsasabing nasusunog lang daw ang alikabok na may scandium. Ngunit hindi pa rin nito nasasagot ang lahat ng aspeto ng kababalaghan. Habang patuloy na naghahanap ng sagot ang mga siyentista, nananatiling isang natural na outdoor laboratory, ang Hessdalen Valley. Dito, nakikita at naaaral nila ang isang bagay na hindi pa kayang ipaliwanag ng kasalukuyang pisika. Bilang patunay, malaking tulong ang mga totoong litrato at video ng Hessdalen Lights na kinunan ng mga automatikong istasyon ng pagmamasid. Samahan niyo kaming maglakbay sa Thailand, sa Ilog Mekong, kung saan matutunghayan tuwing huling bahagi ng Oktubre ang isang misteryoso at kamangha-manghang palabas. Mula sa ilog, umaakyat ang daan-daan, kung hindi man libo-libo, ng mga bolang apoy na may kulay pula. Tahimik silang lumilipad hanggang sa taas na 20 hanggang 30 metro at pagkaraan ng ilang segundo ay bigla na lang naglalaho. Tinatawag ito ng mga lokal na naga-fireballs. Naniniwala sila na ito ay pinapakawalan ng mythical na ahas na sinaga na naninirahan sa ilalim ng ilog bilang pagdiriwang sa pagtatapos ng Buddhist Lent. Dahil dito, umaakit ang pangyayaring ito ng libu-libong turista. Siyempre, sinubukan ng mga siyentista na bigyan ito ng makatuwirang paliwanag o rational explanation. Ang pinakapopular na teorya ay nagsasabing ang mga bolang ito ay dulot ng pag-aapoy ng methane gas. Ang methane ay umaakyat mula sa ilog dahil sa pagkabulok ng mga organikong latak. Sinasabing sa partikular na panahon ng taon, kapag tama ang presyon at temperatura, ang mga bula ng gas ay biglang nagliliyab o self-ignite kapag nakahalo na sa oxygen. Mukhang kapanipaniwala ang bersyong ito, ngunit mayroon itong malalaking butas. Una, para mag-self-ignite ang methane na may oxygen, kailangan ng napaka-specific na kondisyon. Isang bagay na mahirap isipin na mangyayari sa kalikasan sa ganoong kalaking sukat. Pangalawa, bakit nangyayari ito sa isang partikular na lugar at sa isang partikular na oras lamang ng taon? Napakalaki ng Mekong River at mayroong mga organikong latak saan man. Pangatlo, iginiit ng mga nakasaksi na ang mga bola ay walang amoy at hindi naglalabas ng usok, na tila kakaiba para sa nasusunog na methane. May iba pang bersyon tulad ng phosphine gas na talagang self-igniting. Ngunit ang konsentrasyon nito sa tubig ay napakababa. Mayroon ding teorya ng konspirasyon na ito raw ay mga sundalo mula sa karatig bansa na Laos na bumaril ng mga tracer bullet para mangakit ng turista. Ngunit hindi rin ito matanggap dahil naobserbahan na ang pangyayari bago pa man na imbento ang ganoong klaseng sandata. Kaya ano nga ba talaga ito? Isang natatanging geochemical phenomenon ba? O mayroon pang ibang dahilan? Ang hiwaga ng naga-fireballs ay nananatiling palaisipan at naghihintay pa rin ng makakatuklas. Sa puntong ito, maipapakita natin
ang mga kahangahangang kuha ng Naga Fireball Festival, kung saan daan-daang apoy ang umaakyat sa ibabaw ng ilog. Narinig na ba ninyo ang tungkol sa tinatawag na star jelly? Ito ay isang misteryosong malajeli na substansya na minsan ay natatagpuan sa lupa, kadalasan pagkatapos ng pag-ulan ng mga bulalakaw or meteor showers. Ito ay translucent, mabilis maglaho, at hindi nagiiwan ng anumang bakas. May mga pagbanggit na rito mula pa noong ika-14 na siglo. Iba-iba ang mga tawag dito. Tinawag itong astral jelly, star slime, o heavenly jelly. At palagi itong iniuugnay sa mga bagay na nahuhulog mula sa langit. Ang modernong siyensya, siyempre, ay nagdududa sa penomenong ito. Walang opisyal na terminong siyentipiko para rito. Ang pinakapalasak na paliwanag ay hindi raw ito galing sa kalawakan, kundi galing mismo sa mundo. Halimbawa, sinasabi na ito ay maaaring mga itlog ng amphibian, tulad ng palaka o baki na isinuka. Kapag nakakontak sa tubig, ang mga itlog na ito ay mabilis na lumalaki at nagiging malajeli na masa. Kinakain ng mga ibon o iba pang predator ang amphibian. Pero isinusuka nila ang mga itlog dahil sa lason o dahil lang hindi ito masarap. May isa pang bersyon. Ito raw ay slime molds, isang espesyal na uri ng amagna. Sa ilalim ng ilang kondisyon ay nakakabuo ng ganitong uri ng jelly na substansya. Parehong makatuwiran ang dalawang paliwanag na iyan, pero hindi nila maipaliwanag ang pinakamahalaga. Bakit natatagpuan ng mga tao ang jelly na ito pagkatapos mismo ng mga pag-ulan ng bulalakaw? Nagkataon lamang ba? Posible. Gayunpaman, noong 2013, nang ipadala ang mga sample ng jelly na ito sa Natural History Museum sa London para sa pagsusuri, hindi matukoy ng mga siyentista ang DNA ng anumang kilalang organismo. Ang konklusyon nila ay kakaiba ito, ngunit hindi nila masabi kung ano ito talaga. Kaya, ano nga ba ito? Baga ba ito ng buhay alien, isang organismong hindi pa kilala ng siyensya, o resulta lang ng matingkad na imahinasyon at sunod-sunod na pagkakataon? Ang tanong ay nananatiling bukas. Bilang ilustrasyon, maaaring ipakita ang mga litrato ng sinasabing star jelly at ikumpara ito sa mga itlog ng palaka at sa slime molds para mismo ang manonood ang makakita ng pagkakatulad at pagkakaiba. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakanakakatakot at pinakakontrobersyal na paksa, ang spontaneous human combustion or kusang pagkasunog ng tao. Ito ay isang ipinapalagay na pangyayari kung saan ang isang katawan ng tao ay kusang nagliliyab at nasusunog ng walang nakikitang panlabas na pinagmumula ng apoy. Daan-daang taon na ang nakalipas mula nang umikot ang mga kwento tungkol dito. Ang tipikal na senaryo ay ganito. Matatagpuan ang isang tao sa loob ng bahay niya. Halos ganap na naging abo ang kanyang katawan. Ngunit ang nakapagtataka, ang mga nakapaligid na bagay, kahit pa madaling magliyab tulad ng dyaryo o damit, ay nananatiling hindi man lang nadaplisan ng apoy. Kadalasan, ang natitira lang sa biktima ay ang mga paa o bahagi ng katawan. Kaya naman, malaking porsyento ng scientific community ang nagtatakwil dito bilang isang alamat o mito. Ang pangunahing paliwanag na inaalok nila ay ang tinatawag na wick effect o epekto ng mitsa. Ayon sa teoryang ito, may panlabas na pinagmula ng apoy, isang sigarilyo, kandila o talsik mula sa fireplace. Ang damit ng biktima ay babad sa natunaw na taba ng katawan, subcutaneous fat, at ito ang nagsisilbing mitsa ng kandila na dahan-dahang nasusunog at nagbabaga sa loob ng matagal na panahon kahit pa sa mababang temperatura. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit halos maging abo ang katawan habang buo naman ang silid.
Ang teoryang ito ay nasuportahan ng mga eksperimento na ginawa sa mga patay na hayop. Gayunpaman, may mga tanong pa rin ang mga naniniwala sa bersyon ng kusang pagkasunog. Una, upang tuluyang masunog ang mga buto, kinakailangan ng temperaturang higit sa 1,000 degrees gaya ng ginagawa sa crematorium. Hindi kayang ibigay ng wick effect ang ganoong kainit na temperatura. Paano natin ipapaliwanag kung gayon na ang natitira lang sa mga biktima ay tila isang dakot na abo? Pangalawa, paano ipapaliwanag ang mga kaso kung saan wala talagang nakitang panlabas na pinagmulan ng apoy? At bakit kadalasan itong nangyayari sa mga matatanda na naninirahan mag-isa? Kahit pa ang wick effect ang itinuturing na pinakamalamang na paliwanag, may ilang detalye pa rin sa mga naidokumentong kaso na nagdudulot ng debate at nagpapahirap na tuluyan ng isara ang misteryosong paksang ito. Para sa maingat na ilustrasyon ng bahaging ito, maaaring gumamit ng mga schematic drawing na nagpapakita ng wick effect at mga lumang engraving na naglalarawan ng di umano'y mga kaso ng kusang pagkasunog. Habang iniiwasan ng anumang nakakagulat na totoong litrato, simulan natin sa lalim ng takot ng tao at sumisid tayo sa pinakailalim ng karagatan. Taong 1997, may naitala ang US National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA na isang misteryoso at ultra-low frequency na tunog. Napakalakas ng tunog na ito. Sa katunayan, nahuli ito ng mga sensor na magkakahiwalay sa layong umaabot sa 5,000 maimposan kilometro. Ang tunog na ito na binansagang bloop ay tumagal ng halos 1 minuto. Ang mga katangian nito ay nagpapahiwatig na galing ito sa isang nabubuhay na nilalang. Ngunit ang lakas nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa tunog na kayang gawin ng blue whale, ang pinakamalaking hayop sa daigdig. Lubos na nalito ang mga siyentista. Wala silang alam na nilalang sa dagat na kayang lumikha ng ganoong kalakas na signal. Nagdulot ito ng iba't ibang haka-haka mula sa pinakahindi kapanipaniwala tulad ng isang higanting halimaw dagat sa estilo ng Cthulhu ni Lovecraft hanggang sa mas siyentipikong paliwanag. Sa una, naniniwala ang mga eksperto na biolohikal ang pinagmulan nito. Ngunit anong nilalang? Isang dambuhalang pusit o balyena na hindi pa natutuklasan at naninirahan sa hindi maabot na kailaaliman. Pagdating ng 2005, may lumabas na mas payak, ngunit mas posibleng teorya. Ipinapalagay ng mga siyentista na ang bloop ay tunog ng iceberg quake. Ibig sabihin, ang malakas na pagputok at paghiwalay ng dambuhalang mga glacier habang umaalis sila sa Antarctica. Ang sound profile ng ganitong uri ng pangyayari ay lubos na kahawig ng naitalang signal. Kaya naman, ito na ang itinuturing na pangunahing paliwanag ngayon. Gayunpaman, hindi ito 100% na patunayan. Mayroon pa ring mga eksperto na nagdududa na ang isang glacier ay makakapaglabas ng tunog na may partikular na frequency na mas kahawig ng isang biolohikal na pinagmulan. Ang misteryo ng bloop ay isang matibay na patunay kung gaano kaliit pa lang ang nalalaman natin tungkol sa ating sariling karagatan. Kahit pag-glacier lang ang pinagmulan nito, ang katotohanang maaari itong ipagkamali bilang tinig ng isang dambuhalang halimaw ay nagpapakita ng kapangyarihan at hiwaga ng mundo sa ilalim ng tubig. Umakyat tayo mula sa kailaliman ng karagatan patungo sa kalangitan ng Australia. Doon, sa Golpo ng Carpentaria, masisilayan natin ang isa sa pinakamaganda at pinakabihirang pangyayari sa panahon, ang tinatawag na morning glory. Ang mga ito ay mahahaba, parang tubo ng mga ulap. Umaabot sa libu-libong kilometro ang haba at 2 kilometro ang taas. Gumagalaw sila ng hanggang 60 kilometro
bawat oras at madalas lumabas ng sunod-sunod na parang higanting alon sa himpapawid. Kadalasan, nabubuo lang sila sa taas na 100 hanggang 200 metro mula sa lupa. Kaya naman, naging paborito ito ng mga pilotong nagpa-paragliding na dumarating mula sa iba't ibang panig ng mundo para sakyan ang mga alon na ito sa langit. Pero, ano ba talaga ito sa pananaw ng agham? Wala pa ring eksaktong sagot. Ang morning glory ay isang uri ng tinatawag na solitary wave o soliton. Ito ay alon na gumagalaw nang hindi nagbabago ang hugis. Gayunpaman, ang mekanismo kung paano ito nabubuo ay hindi pa ganap na nauunawaan. Ang pangunahing hinuha ay konektado ito sa kakaibang geographical na kondisyon ng Golpo ng Carpentaria. Ang simoy ng dagat mula sa magkabilang panig ng Cape York Peninsula ay nagbabangga na lumilikha ng alon sa atmosfera. Pagdating ng gabi, habang lumalamig at bumababa ang hangin, ang alon na ito ay nakukulong sa isang inversion layer at nagsisimulang gumalaw patimog kanluran. Ipinaliwanag ng modelong ito ang maraming aspeto, ngunit hindi lahat. Halimbawa, bakit minsan lumalabas din ang morning glory sa ibang bahagi ng mundo kung saan walang ganitong pambihirang kondisyon? At bakit napakahirap hulaan ito? Sa kabila ng paggamit ng computer modeling at dekada ng pagmamasid, hindi pa rin masabi ng mga meteorologist ng may 100% kasiguraduhan kung kailan at saan lilitaw ang susunod na glory. Ang maganda at kahangahangang kaganapan na ito ay nagpapaalala sa atin na ang atmosfera ng Earth ay isang komplikado at dinamikong sistema na punong-puno ng mga sorpresa. Para sa ilustrasyon, perpektong ipapakita ang mga nakamamanghang video at litrato ng mga paraglider na lumilipad sa gilid ng higanting pader ng ulap ng Morning Glory. Balik tayo sa lupa at sa mga pangyayaring mas nakakapangilabot, ang liwanag ng lindol, earthquake lights. Ito ay mga di pangkaraniwang kislap ng liwanag na nakikita sa kalangitan bago, habang, o pagkatapos mangyari ang isang lindol. Iba-iba ang paglalarawan dito, mula sa maikling pag-flash ng parang kidlat hanggang sa nagliliwanag na mga bolang lumulutang sa hangin at minsan pa nga may mga kulay na parang aurora borealis. May mga nabanggit na tungkol dito sa mga sinaunang teksto. Pero sa mahabang panahon, itinuring lang ito ng mga geologist na gawa-gawa lamang or maling interpretasyon sa mga normal na pangyayari tulad ng mga kislap dahil sa short circuit sa kable ng kuryente. Ngunit nang lumaganap ang paggamit ng mga CCTV camera, ang dami ng mga naitatalang kaso ay naging hindi na mapapasubalian. Halimbawa, noong lindol sa Peru noong 2007 at sa L'Aquila, Italy noong 2009, lumiwanag ang langit dahil sa matitinding kislap at ito ay nakunan ng video. Kinikilala na ngayon ng agham ang pag-iral ng liwanag ng lindol, ngunit ang pinagmulan nito ay nananatiling misteryo. Mayroong ilang teorya. Ang isa ay nagsasabing kapag pinuwersa o ikompres ang ilang uri ng bato, tulad ng basalt, nakakalikha ito ng malalakas na kargang elektrikal. Ang mga kargang ito ay umaakyat sa ibabaw at nag-i-ionize sa hangin kaya nagkakaroon ng liwanag. Ang isa pang teorya ay tungkol naman sa paglabas ng mga gas tulad ng radon mula sa mga fault line ng crust ng lupa. Ang mga gas na ito, kapag humalo sa hangin, ay maaaring lumiwanag. Ang problema, hindi lumalabas ang liwanag na ito sa lahat ng lindol. Wala ring malinaw na koneksyon sa pagitan ng paglitaw nito at ng uri ng bato o lakas ng pagyanig. Kung maintindihan ng mga siyentipiko ang mekanismo ng pangyayaring ito, maaari itong gamitin bilang senyales o babala ng paparating na sakuna.
Pero sa ngayon, ito ay pag-asa pa lamang. Ang liwanag ng lindol ay nananatiling isang nakakatakot at mahiwagang palatandaan. Pwedeng magpakita ng mga aktwal na video recording ng pagliliwanag sa kalangitan habang naglilindol sa iba't ibang bansa. Nakita na ba ninyo kung paano gumalaw ang libu-libong ibon sa kalangitan na parang isang buhay na organismo? Ang kamangha-manghang pangyayaring ito ay tinatawag na murmuration at madalas itong makikita sa mga uri ng ibong starling. Ang malalaking kawan na ito na umaabot sa libo-libo kung hindi man daan-daang libong ibon ay gumagawa ng hindi kapani-paniwala at palaging nagbabagong mga hugis sa himpapawid. Parang nagiging isang siksik na bola sila, humahaba na parang laso, at sabay-sabay na sumisisid at umaangat ng may perpektong koordinasyon. Isa ito sa pinakamagandang tanawin sa mundo ng kalikasan. Pero hanggang ngayon, wala pa ring kumpletong paliwanag ang agham para dito. Siyempre, may mga gumaganang teorya ang mga biologist. Ang pangunahing hinuha, ang kilos na ito ay isang mekanismo ng depensa laban sa mga maninila tulad ng mga lawin. Ang napakalaking kumpol na ito na hindi mo mahuhulaan ng galaw ay nakakalito sa maninila. Nahihirapan itong mag-focus sa isang target. Bukod pa rito, kapag kabilang ka sa isang malaking grupo, bumababa ang tsansa na ikaw mismo ang kainin. Maaari ding nakakatulong ang murmuration sa mga ibon upang magpalitan ng impormasyon tungkol sa mga lugar na tulugan o kainan at para na rin magpainit bago matulog. Pero ang pinakamalaking tanong, paano nila nakakamit ang ganitong pambihirang koordinasyon? Bawat ibon ay tumutugon sa galaw ng pinakamalapit nitong mga kapitbahay at ang interaksyong ito ay kumakalat sa buong kawan parang isang alon. Ipinakita ng computer modeling na para makagawa ng mga komplikadong hugis, sapat na raw na ang bawat ibon ay sumusunod lamang sa 6 o 7 kapitbahay nito. Ngunit paano sila nakakaiwas sa banggaan sa ganoong kakapal at kabilis na pagkilos? Ang reaksyon ng bawat ibon ay dapat na halos agaran. May ilang siyentipiko na nagpapalagay na mayroon ang mga ibon ng mga mekanismo ng pandama na hindi pa natutuklasan, na nagpapahintulot sa kanila na gumalaw na parang iisang katawan. Ang murmuration ay isang malinaw na halimbawa kung paanong ang mga simpleng panuntunan ng interaksyon sa individual na level ay maaaring magresulta sa napakakomplikado at napakagandang pag-uugali sa level ng grupo. Ang mga kahangahangang video ng murmuration ng mga starling tuwing palubog na ang araw ang magiging pinakamagandang ilustrasyon para sa segment na ito. Ngayon, talakayin natin ang isang kababalaghan na tila nagmula sa mga pahina ng Biblia, ang tinatawag na dugong ulan o blood rain. Isipin mo, sa halip na malinaw na tubig, ang bumabagsak mula sa langit ay mga patak na kulay pula o mamula-mulang kayumanggi. Hindi ito simpleng metapora lamang. Paulit-ulit itong nangyari sa iba't ibang bahagi ng mundo sa buong kasaysayan na nagdulot ng matinding takot at pamahiin sa mga tao. Siyempre, matagal nang nakahanap ng paliwanag ang siyensya, ngunit lumalabas na hindi ito akma sa lahat ng insidente. Ang pinakalaganap at lohikal na dahilan ay ang impurities o mga halo. Kayang iangat ng malalakas na hangin ang mapupulang alikabok o buhangin mula sa mga disyerto, gaya ng Sahara. Ang alikabok na ito ay nahahalo sa mga ulap-ulan at kinukulayan ng mga patak ng tubig. Kaya naman, paminsan-minsan ay umuulan ng kulay dugo sa Timog Europa at laging nagpapakita ang pagsusuri na mayroon itong buhangin na nagmula sa Africa. Maaari ding sanhi ang mga spore ng pulang kulay na microscopic algae o lichens. Aakalain mo na nalutas na ang misteryo.
Ngunit noong taong 2001, sa estado ng Kerala sa India, umulan ng matinding kulay pula sa loob ng 2 buwan. Kinolekta ng mga lokal ang tubig na ito at talagang kamukha ng dugo. Nang magsagawa ng pagsusuri ang mga siyentipiko, nagulat sila. Ang tubig ay naglalaman ng kakaibang pulang partikulo na kahawig ng biological cells, ngunit wala itong DNA. Hindi ito kamukha ng alikabok ni ng anumang kilalang uri ng alga. Higit pa rito, kaya ng mga partikulo na ito ang magparami kahit sa matinding init na umaabot sa 300 degrees Celsius. Saan nagmula ang mga ito? Ang mga hypothesis ay napakatapang, mula sa extraterrestrial o galing sa labas ng mundo na dinala raw ng sumabog na meteor hanggang sa isang hindi pa nakikilalang anyo ng buhay. Hanggang ngayon, mainit pa rin ang debate tungkol sa misteryo ng Indianong fenomenong ito. Ipinakita ng kasong ito na kahit ang isang pangyayari na matagal nang ipinaliwanag ay maaari pa ring magkaroon ng ganap na hindi inaasahan at mahiwagang panig. Mula sa usapin ng ulan na may kulay dugo, dumako naman tayo sa mga kakaibang bato na para bang may sariling buhay. Sa Death Valley, California, may isang tuyong lawa, ang Racetrack Playa. Ang ilalim nito, na gawa sa clay or putik, ay perpektong patag at makinis. Sa patag na ilalim na ito, nakakalat ang daan-daang bato mula sa maliliit hanggang sa malalaking tipak na umaabot sa daan-daang kilo ang bigat. Ang pinaka nakakagulat dito ay ang mahahaba at malilinaw na bakas o guhit na nakasunod sa mga batong ito. Gumagalaw ang mga bato ng kusa, walang tulong ng tao o hayop. Ang penomenong ito na tinatawag na sliding stones ay nanatiling misteryo sa loob ng halos 100 taon. Naglabas ang mga tao ng sari-saring teorya. May nagsasabing gawa ito ng malalakas na hangin, paggalaw ng lupa, o kaya naman ay magnetic fields. Mayroon ding mga pantasyang bersyon na may kinalaman sa mga alien o dayuhan. Ang problema, wala pang sino man ang nakasaksi sa mismong proseso ng paggalaw. Lumilipat ang mga bato kapag walang nakatingin, kadalasan ay minsan lang sa loob ng ilang taon. Noong 2014, 2014, tila nalutas na ng isang grupo ng mga siyentista ang misteryong ito. Nagkabit sila ng mga GPS sensor at camera sa mga bato. Naitala nila na nangyayari lamang ang paggalaw sa ilalim ng napaka-espesyal at tiyak na mga pangyayari. Sa taglamig, may manipis na patong ng tubig mula sa ulan ang nabubuo sa ilalim ng lawa. Sa gabi, ang tubig na ito ay nagyeyelo. Bumubuo ng mga manipis na yelong parang salamin. Pagsapit ng araw at pagsikat ng haring araw, unti-unting natutunaw ang yelo at nababasag sa malalaking piraso. Ang mahina, ngunit tuloy-tuloy na ihip ng hangin ay nagsisimulang itulak ang mga tipak ng yelo na parang balsa. At ang mga yelo naman ang dahan-dahang nagpapagalaw sa mga batong nakabaon dito. Ang bilis ng paggalaw ay ilang metro lamang bawat minuto. Ang pagtuklas na ito ay naging isang tunay na sensasyon. Gayunpaman, may ilang mananaliksik ang naniniwalang hindi pa rin lubos na naipapaliwanag ng teoryang ito ang lahat ng kaso. Halimbawa, may mga bakas na biglang lumiko o kaya naman ay may mga bakas ng bato na gumagalaw ng magkahanay bago tuluyang maghiwalay. Ang modelong ito ng ice raft ay hindi laging sapat na paliwanag. Kaya, posibleng mayroon pang ibang mga sekreto ang mga sliding stone na ito. Sa biswal na aspeto, maaaring ipakita ang nakamamanghang mga litrato ng racetrack playa kung saan makikita ang mahahabang bakas ng mga bato sa tuyo at basag na lupa. Nakasanayan na nating makita na ang kidlat ay bumababa mula sa langit papunta sa lupa. Pero paano kaya kung kabaliktaran nito ang mangyari?
mayroon tinatawag na pataas na kidlat, upward lightning. Ito ay mga electrical discharge na nagsisimula sa mga matataas na istruktura sa lupa tulad ng mga skyscraper, TV tower, or wind turbine at biglang umaakyat papunta sa ulap. Hindi ito illusion lang. Malinaw na nakukuha ng mga high-speed camera na ang leader discharge, yung manipis at mahinang linya ng kuryente, ay talagang umaangat mula sa ibaba papunta sa itaas. Mas pambihira itong pangyayari kaysa sa karaniwang kidlat at lumalabas lamang ito sa ilalim ng piling kondisyon. Karaniwan, may naunang kidlat na tumatama sa malapit na siyang biglaang nagpapabago sa electric field sa paligid ng istruktura kaya nagiging sanhi ng pag-akyat ng kuryente. Sa pangkalahatan, naiintindihan na ang mekanismo, ngunit may mga katanungan pa ring nananatili. Halimbawa, hindi pa lubos na maunawaan ng mga siyentista kung anong eksaktong proseso sa loob ng ulap at sa lupa ang nagtitrigger sa pangyayaring ito. Bakit sa isang bagyo at sa iisang tower nagkakaroon ng parehong ordinaryong kidlat at pataas na kidlat at anong mga salik ang nagtatakda kung ang discharge ay magiging positive or negative. Ang pataas na kidlat ay isang aktibong larangan ng pananaliksik dahil nagdudulot ito ng seryosong banta sa mga matataas na istruktura at sa eroplano. Ang pag-aaral sa kakaibang penomenang ito ay tumutulong upang mas maunawaan ang komplikadong physics ng kuryente sa atmosfera. Pinapakita rin ito na kahit sa isang pangyayaring akala natin ay lubos ng napag-aralan tulad ng kidlat, marami pa ring hindi natutuklasan. Para mas ma-imagine ninyo, maaari tayong gumamit ng slow motion video ng mga pataas na kidlat na nanggagaling sa mga tuktok ng skyscraper. Ito ay talagang isang kagila-gilalas at kahangahangang tanawin. Sa gitna mismo ng Sahara Desert, sa bansang Mauritania, matatagpuan ang isa sa pinakamisteryosong geological structures sa ating planeta, ang Richat Structure o mas kilala bilang Mata ng Sahara, Eye of the Sahara. Ito ay isang dambuhalang bilog na formasyon na may lapad na halos 40 kilometro. Nakitang-kita kahit mula sa kalawakan. Binubuo ito ng mga concentric rings, magkakapatong na bilog ng sedimentary at volcanic rocks na mukhang isang dambuhalang target o mata. Matagal na inakala na ito ay isang impact crater na dulot ng pagbagsak ng isang malaking meteorite. Ngunit hindi napagpatibay ang teoryang ito. Walang nakitang anumang ebidensya ng matinding pagkabangga mula sa masusing pagsusuri. Walang kakaibang mineral at walang bakas ng pagkatunaw ng mga bato dulot ng napakataas na temperatura at pressure. Kaya naman, lumabas ang isa pang teorya na siyang pinakapinapaniwalaan ngayon. Ayon dito, ang mata ng Sahara ay isang geological dome or anticline na nabuo tinatayang 100 milyong taon na ang nakalipas. Umangat ang natunaw na magma mula sa ilalim ng lupa pero hindi ito tuluyang sumabog palabas. Sa halip, itinulak lang nito pataas ang mga ibabaw na rock layers na nagpabuo ng isang dambuhalang bula. Pagkatapos, sa loob ng milyon-milyong taon, dahan-dahang kinayas ng erosyon, ng hangin at tubig ang tuktok ng doming ito. Dahil dito, lumabas ang kakaiba nitong panloob na pormasyong singsing. Bagamat magaling ipaliwanag ng teoryang ito ang hugis ng estruktura, may mga pero pa rin. Una, ang perpektong bilog na hugis at pambihirang simetriya ng mga singsing ay napakabihira sa mga ganitong uri ng geological formation. Pangalawa, hindi pa rin lubos na malinaw ang eksaktong mekanismo kung paano nabuo ang ganito kakomplikado at maayos na estruktura. Patuloy na umaakit ang
Mata ng Sahara sa interes ng mga geologist at mahihilig sa misteryo. Ang mga larawan nito mula sa kalawakan nakuha ng mga astronaut ay naging isa sa pinakatanyag na imahe ng ating planeta. Biswal, kailangang ipakita ang satellite photos ng Richat structure sa iba't ibang scale upang ma-appreciate ng manonood ang laki at ang perpektong hugis nito. Isipin ninyo, matatalim na yelo, kasing taas ng tao, na bumabalot sa malawak na kapatagan sa matataas na kabundukan. Hindi ito eksena o props sa isang science fiction na pelikula. Ito ay isang totoong phenomenon na tinatawag na penitentes o nagdarasal na niebe. Matatagpuan ang mga ito sa tuyo at matataas na rehiyon ng Andes sa mga altitude na lampas 4,000 metro. Ang mga ito ay matutulis na yelo na laging nakahilig sa direksyon ng araw. Tinawag silang penitentes dahil sa kanilang pagkakahawig sa isang prosesyon ng mga monghe na nakasuot ng puting abito at may matutulis na talukbong. Ang mekanismo ng pagkakabuo nito ay komplikado at pinagtatalunan pa rin ng mga siyentipiko. Nagsisimula ito sa mga di pantay na ibabaw ng nyebe. Kapag tumama ang sinag ng araw sa mga ito sa iba't ibang anggulo, nagsisimula itong mag-evaporate ng di pantay. Sa mga hukay o libis, ang sinag ng araw ay paulit-ulit na nagre-reflect na nagpapabilis sa proseso ng sublimasyon. Ito ang paglipat ng yelo diretso sa singaw nang hindi na dumadaan sa likidong estado. Samantala, sa mga nakausli naman na bahagi, mas mabagal ang evaporation dahil patagilid tumatama ang araw. Ang resulta, palalim ng palalim ang mga hukay habang ang mga nakausli ay tumataas, tumutulis at nagiging mga saksak sundang yelo. Ang prosesong ito na tinatawag na differential ablation ay ang pangunahing teorya. Gayunpaman, hindi nito lubusang maipaliwanag kung bakit ang mga penitentes ay nabubuo lamang sa mga tiyak na kondisyon ng klima, tulad ng mababang humidity, negative na temperatura, at matinding sikat ng araw. Hindi rin malinaw kung ano ang eksaktong papel ng hangin sa paghubog ng kanilang porma. Aktibong pinag-aaralan ito ng mga siyentipiko, lalo na dahil pinaniniwalaang ang mga katulad na istruktura ay maaaring umiral sa ibang planeta tulad ng Europa, ang buwan ng Jupiter. Kaya, ang mga nagdarasal na yelo na ito rito sa mundo ay makatutulong sa atin na malutas ang mga misteryo ng malalayong mundong yelo. Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga ulap na talagang umiilaw sa gabi? Hindi ito galing sa mga ilaw ng lungsod at hindi rin ito ang tinatawag nating aurora borealis. Ang mga ito ay tinatawag na silver-lit clouds o noctilucent clouds. Sila ang pinakamataas na ulap sa ating atmosfera. Nabubuo sila sa mesosphere sa taas na 75 hanggang 85 kilometro. Ibig sabihin, mas mataas ito kaysa sa karaniwan nating mga ulap-ulan or mga cirrus clouds. Makikita lang natin sila tuwing twilight or takip silim. Ito yung oras na wala na ang araw sa paningin natin dito sa lupa. Pero ang sinag nito ay nakakaabot pa rin at nagbibigay liwanag sa napakataas na bahaging ito ng himpapawid. Manipis at parang hibla ang kanilang istruktura at umiilaw sila ng may malamultong kulay na pilak-asul. Una silang naitala noong 1885, 85. Matapos pumutok ang Bulkang Krakatoa. Sa simula, inakala nilang may kinalaman ito sa alikabok ng bulkan. Pero matagal nang natapos ang pagsabog at hindi nawala ang mga ulap. Higit pa riyan, nitong mga nagdaang dekada, lalo pa silang naging matingkad at mas madalas na silang lumitaw, maging sa mas mababang latitude. Ano ang koneksyon nito? Iyan ang pangunahing palaisipan. Dalawang bagay ang kailangan para mabuo ang mga ulap na ito.
water vapor, at condensation nuclei. Maliliit na partikula kung saan maaaring mag-freeze ang singaw ng tubig. Sa ganoong kataas, ang atmosfera ay napakalabnaw at tuyo. Kaya, saan nanggagaling ang tubig at alikabok? Ang pangunahing teorya ay nagsasabing ang meteor dust ang nagsisilbing condensation nuclei at ang tubig naman ay umaabot doon sa pamamagitan ng komplikadong proseso ng atmosfera. Ngunit ang pagdami ng kanilang paglitaw at pagiging matingkad ay iniuugnay ng mga siyentista sa mga pagbabago sa pandaigdigang klima. Ang mga methane emissions sa atmosfera ay humahantong sa pagbuo ng karagdagang water vapors sa itaas na bahagi matapos itong ma-oxidize. Kaya ang magaganda at mahiwagang ulap na ito ay posibleng isang nakababahalang indikasyon ng mga aktibidad ng tao. Subalit, isa pa lamang itong hinuha at ang eksaktong mekanismo kung paano sila nabubuo at nagbabago ay hindi pa lubusang naiintindihan. Bilang paglalarawan, perpekto ang mga kamanghamanghang time-lapse video na nagpapakita ng pagkilos ng mga silver-lit clouds laban sa kalangitan tuwing takip silim. Noong taong 1908, may isang pangyayaring naganap sa rehiyon ng Ilog Podcaminaya, Tunguska sa Siberia na hanggang ngayon patuloy pa ring pinagdedebatehan. Sa umaga ng Hunyo 30, isang dambuhalang bolang apoy ang lumipad sa ibabaw ng Taiga, kagubatan ng Siberia, na sinundan ng isang pagsabog na may napakalupit na lakas. Tinatayang nasa 10 hanggang 40 megaton, imbene 40 megatons ng TNT ang lakas ng pagsabog na ito, na maihahambing sa pinakamalakas na hydrogen bomb na nagawa. Ang shockwave mula sa pagsabog ay umikot ng 2 beses sa buong mundo. Higit sa 2,200 kilometro kuwadrado ng kagubatan ang nalatag. Sa loob ng ilang gabi, makikita ang isang kakaibang pagliwanag sa kalangitan sa isang napakalawak na rehiyon mula sa Atlantic Ocean hanggang sa sentro ng Siberia. Ngunit narito ang pinakakakaiba. Walang anumang crater o bahagi ng meteor ang natagpuan sa pinangyarihan ng pagsabog. Ito ang mismong bumuo sa tinatawag nating Tunguska Mystery. Ang pangunahin at pinakatanggap na siyentipikong bersyon ay nagsasabing ito ay isang celestial body, isang asteroid o ang core ng isang kometa na tuluyang nagkahiwa-hiwalay at nag-evaporate habang nasa atmosfera pa sa taas na 5 hanggang 10 kilometro. Ang kawalan ng crater at anumang piraso ay ipinapaliwanag ng mismong pagsabog na ito sa hangin. Bagamat ipinapaliwanag ng bersiyong ito ang karamihan sa mga nangyari, hindi nito nasasakop ang lahat. Halimbawa, may mga nakasaksi na nagsabing tila nagmaniobra ang bagay na iyon bago pa ito sumabog. Mayroon ding mga pag-aaral na nagpapahiwatig ng mga anomalya sa chemical composition ng lupa at mga puno sa lugar ng sakuna na hindi lubusang tumutugma sa meteorite hypothesis. Nagbunga ito ng maraming alternatibong bersyon, kung minsan ay napaka-imposible. Pagsabog daw ng barko ng mga alien, mga eksperimento ni Nikola Tesla sa paglilipat ng enerhiya, o pagbangga ng Earth sa isang microscopic black hole o antimatter. Bagamat karamihan sa mga siyentista ay nananatili sa meteorite hypothesis, ang kawalan ng direktang ebidensya, ang mismong material ng Tunguska meteorite ay nag-iwan ng puwang para sa pagdududa at ginawa itong isa sa pinakamalalaking misteryo ng ika-20 siglo. Para sa ilustrasyon, maaaring gumamit ng mga archival na larawan ng natumbang kagubatan, mga mapa ng destruction zone at computer graphics na nagmomodelo ng pagsabog ng asteroid sa ere. Sa baybayin ng Japan, partikular sa Toyama Prefecture, may nagaganap na kakaibang pangyayari na mahirap paniwalaan. Sa ilang panahon,
Kadalasan tuwing tagsibol, libu-libong pusit na nagliliwanag ang umaahon mula sa kailaliman ng dagat patungo sa baybayin. Ang mga ito ay ang tinatawag na firefly squid o sa siyentipikong tawag, Watassinia scintillans. 7 sentimetro lang ang laki ng mga pusit na ito, ngunit mayroon silang pambihirang kakayahan sa bioluminescence. Ang kanilang buong katawan ay puno ng maliliit na organ na tinatawag na photophores na naglalabas ng malamig at asul na liwanag. Ginagamit nila ang liwanag na ito para sa komunikasyon, pang-akit ng biktima at panakot sa mga mandaragit sa pamamagitan ng paggawa ng nakakasilaw na mga kisap. Tuwing tagsibol, umaakyat ang napakalaking kumpol ng mga pusit na ito mula sa kailaliman ng Toyama Bay para mangitlog. Ang mga alon ay nagdadala sa kanila sa baybayin at dahil dito, nagiging isang kamanghamanghang tanawin ang dalampasigan, tila isang kalangitan na punong-puno ng bituin. Alam ng mga biologists kung paano gumagana ang mekanismo ng bioluminescence. Ito ay isang chemical na reaksyon na kinasasangkutan ng pigment na luciferin at enzyme na luciferase. Pero hindi iyon ang pinakamisteryo tungkol sa firefly squid. Una, hindi pa rin lubos na malinaw kung paano nila kinokontrol ang liwanag ng may ganoong katumpakan na lumilikha ng masasalimuot na signal. Pangalawa, bakit sa Toyama Bay lang nangyayari ito ng ganito karami? Natuklasan na ang look ay may natatanging V-shaped na hugis sa ilalim ng dagat. Ang malalim na kanyon ay napakalapit sa baybayin at ang mga agos ay nagdadala sa mga pusit na nakatira sa ilalim, direkta sa pampang. Pero bakit sila nagtitipon dito ng ganito kadami para magparami? Anong senyales ang nagtutulak sa milyon-milyong nilalang na ito na sabay-sabay umahon mula sa kadiliman? Patuloy ang pag-aaral sa mga nilalang na ito. Ang bawat bagong detalye ay nagbubunyag ng masalimuot na sistema ng komunikasyon, isang lengguwahe ng liwanag na sinisimulan pa lamang nating tuklasin. Siyempre pa, ang pinakamahusay na ilustrasyon ng hindi ka panipaniwalang kaganapan na ito ay ang mga larawan at video ng gabi sa Toyama, kung saan ang baybayin ay nagniningning dahil sa milyon-milyong asul na ilaw. Sa Namibia, sa dulo ng Namib Desert, may isang matinding misteryo na hanggang ngayon ay pinagtatalunan ng mga ecologist at biologist. Ito ang tinatawag nilang fairy circles o ang mga bilog ng engkanto. Sa tuyot na damuhan, makikita ang milyon-milyong bilog na patse ng lupang walang halaman. Ang diameter nito ay umaabot mula 2 hanggang 15 metro at napapalibutan ito ng matataas na damo. Kung titingnan mo mula sa himpapawid, para itong dambuhalang pantal o butlig sa balat ng lupa. Ang mga bilog na ito ay nagpapakita, nagtatagal ng dekada at bigla na lang naglalaho na napapalitan muli ng damo. Ayon sa mga lokal na alamat, ito raw ay bakas ng mga Diyos o kaya naman lugar kung saan ang nakalalasong hininga ng dambuhalang dragon na nakatira sa ilalim ng lupa ay pumapatay sa lahat ng halaman. Pero ang mga siyentista ay may dalawang pangunahing magkatunggaling teorya. Ang una ay ang teoryang sand termites o anay sa buhangin. Sabi rito, ang mga bilog ay gawa ng kolonya ng anay na tinatawag na Samothermes alocerus. Kinakain daw nila ang ugat ng halaman sa gitna para makagawa ng kalbo na lugar. Ang layunin para makapasok ang tubig ulan ng mas malalim sa buhangin at maipon sa ilalim na nagiging parang underground reservoir. Sa ganitong paraan, sinisigurado ng mga anay na mayroon silang mapagkukunan ng tubig. Samantala, ang damo sa paligid ng bilog ay nakakakuha ng karagdagang sustansya mula sa imbakan na ito.
kaya't nagiging napakayabong ng singsing ng damo. Ang pangalawang teorya naman ay ang sariling pagsasaayos ng halaman. Sinasabi nito na ang mga bilog ay resulta ng tindi ng kompetisyon ng mga halaman para sa tubig sa gitna ng matinding tagtuyot. Sinasarili daw ng mga halaman ang kanilang pagkakahanay upang masigurong makakakuha sila ng mas maraming tubig. Ang mga kalbong bahagi ay nagsisilbing kolektor ng tubig na siyang ginagamit ng mas malalakas na halaman na nasa gilid. Ipinakita ng computer modeling na ang ganitong istruktura ay talagang kayang lumabas ng kusa. Matagal na nagkaroon ng matinding debating siyentipiko sa pagitan ng mga taga-suporta ng dalawang teoryang ito. Pero ang mga bagong pananaliksik ay nagpapahiwatig na posibleng tama ang parehong panig. Ang mga anay at ang sariling pagsasaayos ng halaman ay maaaring nagtutulungan para mabuo at mapanatili ang kamanghamanghang estrukturang ito. Subalit, ang eksaktong mekanismo kung paano sila nakikipag-ugnayan ay pinag-aaralan pa rin. Pinatutunayan lamang nito na kahit sa simpleng bahagi ng tuyot na damuhan, may mga nakatagong masalimuot na bugtong ng kalikasan. Kaya kung maghahanap ka ng katibayan, maaari nating ipakita ang mga aerial shots ng mga bilog na ito at ang mga ilustrasyon ng dalawang teorya. Nakakita na ba kayo ng bahaghari? Pero hindi ito hugis arko, kundi parang perpektong tuwid na linya na lumilipad sa kalangitan? Ang penomenang ito ay tinatawag na circumzenithal arc o CZA. Isa ito sa pinakamatingkad at pinakamagandang atmospheric optical phenomenon at madalas itong napagkakamalang baligtad na bahaghari. Ngunit hindi tulad ng bahaghari na nabubuo dahil sa paglihis ng liwanag sa patak ng ulan at laging nasa kabilang panig ng araw, ang circumzenithal arc ay walang koneksyon sa ulan. Lumalabas ito kapag ang sikat ng araw ay naghihiwalay sa mga patag at hexagonal na kristal ng yelo na lumulutang sa matataas na cirrus clouds. Kailangan ang mga kristal na ito ay nakahanay ng eksaktong pahalang. Parang milyon-milyong maliliit na prisma. Dapat ding hindi masyadong mataas ang araw. Nasa pagitan lamang ng 5 hanggang 32 degree sa itaas ng horizon. Kapag dumadaan ang liwanag sa itaas na pahalang na gilid ng kristal at lumalabas sa patayong gilid, naghihiwalay ito at nagiging spectrum. Ang mga kulay sa arc na ito ay napakalinis at matingkad. Mas matindi pa kaysa sa karaniwang bahaghari. At baligtad ang ayos nito. Ang pula ay nasa ilalim, habang ang lila naman ay nasa itaas. Kahit na alam na ng siyensya ang pangkalahatang pisika ng penomenang ito, nananatili itong misteryo dahil sa bihira itong lumabas at dahil na rin sa napaka-espesipikong kondisyon na kailangan para ito mabuo. Bakit sa ilang cirrus clouds ay magulo ang oryentasyon ng ice crystals habang sa iba naman ay perpektong nakahanay? Anong dinamikong proseso sa atmosfera ang pumipilit sa kanila na umayon sa ganitong posisyon? Wala pa ring kumpletong sagot sa mga tanong na ito. Sa tuwing lilitaw sa himpapawid ang ngiti ng Cheshire Cat, gaya ng tawag dito minsan, ipinaaalala nito sa atin ang komplikado at kamanghamanghang optika ng ating atmosfera. Bilang ilustrasyon, tingnan ang matingkad na mga litrato ng bihirang at magandang penomenang ito, kung saan makikita ang kakaibang hugis nito at kalinisan ng mga kulay. Ang mga bulkan ay talagang kahanga-hanga at nakakatakot ng tingnan. Ngunit kung minsan, sa gitna ng pagputok nito, may nasasaksihan tayong mas nakakamangha pa, ang volcanic lightning. Ito ay malalakas na kuryenteng kidlat na tumatama mismo sa bundok ng abo at usok na umaakyat mula sa bibig ng bulkan. Tinatawag itong dirty thunderstorm.
isang pangyayaring hindi ka panipaniwala. Matagal ng palaisipan sa mga siyentista ang kalikasan ng pangyayaring ito. Alam nilang may kinalaman ito sa pagkiskisa ng mga partikula, ngunit hindi malinaw ang mekanismo. Ngayon, mayroon ng ilang teorya na posibleng nagpupuno sa isa't isa. Ang unang teorya ay nagpapaliwanag sa mga kidlat na tumatama malapit mismo sa bunganga ng bulkan. Kapag ang magma ay sumabog palabas, ito ay nadudurog at nagiging pinakamaliit na mga partikula ng abo at bato. Ang mga partikulang ito ay may dalang malaking electrical charge. Kapag nagbanggaan sila, naghihiwalay ang kuryente na nagdudulot ng malalakas na kidlat. Ang pangalawang teorya naman ay tumutukoy sa mga kidlat na lumilitaw mas mataas sa ulunan ng abo. Habang umaakyat ang ulunan sa himpapawid, nagsisimulang mabuo ang mga kristal ng yelo dahil sa sobrang lamig sa itaas. Kapag bumangga ang mga kristal ng yelo sa mga partikula ng abo, nagkakaroon sila ng kuryente, katulad ng nangyayari sa mga ordinaryong thunderstorm. Sa madaling salita, ang ulunan ng bulkan ay nagiging isang dambuhalang thundercloud. Kahit na mahusay ipinaliwanag ng mga teoryang ito ang kabuuang pangyayari, marami pa ring detalye ang nananatiling misteryo. Halimbawa, bakit ang tindi ng dirty thunderstorms ay malaki ang pagkakaiba sa bawat pagputok? Anong mga salik, gaya ng kakomposisyon ng magma, laki ng mga partikula ng abo, or humidity ng hangin, ang may pinakamahalagang papel? Ang pag-aaral sa volcanic lightning ay hindi lamang mahalaga sa agham, kundi may praktikal din itong silbi. Sa pamamagitan ng pag-analisa sa mga kidlat na ito, umaasa ang mga siyentista na mas mahuhulaan nila ang lakas at panganib ng mga pagputok ng bulkan. Para sa ilustrasyon, perpekto at angkop ang mga nakamamanghang video at litrato ng mga bulkan kung saan makikita ang mga kidlat na tumatama sa gitna ng ulunan ng abo. Sa Antarctica, sa gitna ng malawak at walang hanggang yelo, may isang tanawin na mukhang sugat sa katawan ng malaking glacier. Ito ang tinatawag na Blood Falls o talon ng dugo. Mula sa dulo ng Taylor Glacier, bumubulusok ang isang agos ng tubig na may matingkad na kulay dugo. Sobrang kakaiba nito sa kulay puting yelo. Isang tanawing nakakapangilabot, pero kasabay nito'y nakakabighani. Pero saan nga ba nanggagaling ang pulang kulay na ito? Matagal itong palaisipan. Sa simula, inakala ng mga siyentista na gawa ito ng red algae o pulang lumot. Ngunit hindi na pagpatunayang totoo ang hinala na iyon. Ang katotohanan ay mas nakamamangha pa. Natuklasan ng mga siyentista na sa ilalim ng Taylor Glacier, sa lalim na halos 400 metro, mayroong isang subglacial lake o lawa na nasa ilalim mismo ng yelo. Ang lawa na ito ay nakahiwalay sa labas at sa sikat ng araw sa loob ng halos 2 milyong taon. Ang tubig dito ay napakaalat, kaya hindi ito tuluyang nagyayelo at sagana rin ito sa iron or bakal na humuhugos mula sa mga batuhan sa ilalim. Sa kakaibang saradong ekosistema na ito, sa dilim at kawalan ng oxygen, nabubuhay ang mga kakaibang mikroorganismo. Natuto silang gumamit ng sulfate imbis na oxygen para huminga at kumukuha sila ng enerhiya sa pamamagitan ng pagproseso o pagbawi ng bakal. Kapag ang tubig na ito, na mayaman sa natunaw na bakal, ay umakyat sa ibabaw sa pamamagitan ng mga bitak sa yelo at sumama sa oxygen sa hangin, nagaganap ang isang chemical reaction. Agad itong nag-o-oxidize at nagiging iron hydroxide na mas kilala natin bilang kalawang. Iyon mismo ang nagbibigay sa agos ng tubig ng matinding kulay pula. Kung gayon, ang blood falls ay hindi dugo, kundi tubig na puno ng kalawang. Ngunit kahit na naresolba na ang misteryo ng kulay nito, ang
Subglacial lake mismo ay nananatiling isang natatanging paksa para sa mga pag-aaral. Isa itong uri ng time capsule na nagpapahintulot sa mga siyentista na sumilip sa nakaraan ng daigdig. Dahil dito, nauunawaan natin kung paanong ang buhay ay maaaring umiral sa pinaka-ekstremong mga kondisyon, isang kaalaman na mahalaga sa paghahanap ng buhay sa ibang planeta. Dito, pwedeng ipakita ang nakakakontrast na larawan ng pulang agos sa puting yelo at isang animation na nagpapaliwanag kung paano nag-o-oxidize ang bakal. Ano ang pagkakatulad ng kanta ng balyena, tunog ng jet engine, at musika ng Pink Floyd? Lahat ng yan, maririnig mo sa Aurora Borealis. Tama ka, hindi ka nagkakamali. Ang polar lights ay naglalabas ng tunog. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga siyentista ay nagduda. Itinuturing itong katang-isip, kwentong bayan ng mga tagahilaga, o kaya'y audio hallucinations. Paano nga naman maglalabas ng ingay ang aurora kung nangyayari ito sa taas na mahigit 100 kilometro, sa espasyong halos walang hangin? Hindi talaga posibleng makarating ang tunog mula roon pababa sa lupa. Subalit, dahil sa maraming testigo na naglalarawan ng kaluskos, huni, paghampas, at maging mga tunog na may melodiya kapag matingkad ang liwanag, napilitan ang mga mananaliksik na seryosohin ito. Noong 2012, sa wakas ay nagtagumpay ang mga Finnish scientist na patunayan na ang mga tunog na ito ay totoo at natukoy pa nila kung saan ito nagmumula. Napag-alaman na hindi ito nanggagaling sa napakataas na espasyo, kundi malapit lang sa lupa, 70 hanggang 100 metro lamang mula sa ibabaw. Ganito ang hitsura ng teorya na nagpapaliwanag dito. Kapag may malakas na geomagnetic storm na siyang sanhi ng aurora, nabubuo sa ating atmosfera ang tinatawag na inversion layer, kung saan ang malamig na hangin ay nakukulong sa ilalim ng mainit na hangin. Sa layer na ito, nag-iipon ng mga electric charges na dala ng solar wind. Kapag may bigla ang malakas na pagsabog ng liwanag, nagpapalabas ang mga charge na ito na siyang lumilikha ng tunog na parang kaluskos ng static electricity. Ang teoryang ito ay nagpapaliwanag sa kaluskos at huni. Ngunit paano naman ang mas komplikado at melodiyang tunog na binanggit ng ilang testigo? Ito ay nananatiling misteryo. Maaaring may kinalaman dito ang psychoacoustic effects, kung saan binibigyang kahulugan ng utak ang random na ingay bilang musika. O baka naman, mayroon pa tayong hindi naiintindihan na physical phenomenon. Sa anuman, ang sikreto ng umaawit na aurora ay hindi pa lubos na nalalantad. Para magkaroon kayo ng ideya, gagamitin namin bilang ilustrasyon ang audio recordings ng mga pinaniniwalaang tunog ng aurora kasabay ng video footage nito. Sa hilagang bahagi ng Venezuela, kung saan nagtatagpo ang Ilog Catatumbo at ang lawa ng Maracaibo, matatagpuan ang pinakamahusay na light show sa buong mundo, ang Catatumbo Lightning. Halos gabi-gabi, umaabot sa 200 at 60 gabi kada taon. 10 oras na walang humpay na nagaganap ang bagyo sa kalangitan. Sa loob lamang ng 1 oras, kaya nitong magpakita ng hanggang 280 beses na pagkidlat. Ang nakakapagtaka, halos tahimik ang bagyong ito. Dahil nangyayari ito sa napakataas na altitude, hindi na umaabot ang kulog sa lupa. Napakatatag ng pinomenang ito, kaya noong panahon ng kolonyal, ginamit pa ito bilang isang parola, lighthouse, para sa nabigasyon. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng natatangi at walang sawang aktibidad ng kidlat na ito? Wala pang tiyak na sagot hanggang ngayon, ngunit mayroong isang pangunahing hypothesis na isinasaalang-alang ang kakaibang geographical
at klimatiko na kondisyon ng rehiyon. Ang mainit at basang hangin mula sa Caribbean Sea ay dumadaloy papunta sa Maracaibo Plain. Dito, bumabangga ito sa malamig na hangin na bumababa mula sa nakapalibot na kabundukan, ang Andes. Ang malamig na hangin ito ay gumaganap na parang wedge, na pilitang nagpapatangay ng mainit at basang hangin paitaas. Sa pagakyat, ang water vapor ay nagko-condense, bumubuo ng napakalaking thunderstorm clouds na umaabot sa taas na 12 kilometro. May isa pang salik na pinaniniwalaang gumaganap ng mahalagang papel, ang methane, metano. Ang gas na ito ay bumubukal ng marami mula sa mga latian at oil deposits sa lawa. Sa pag-akyat sa atmosfera, pinapahusay ng methane ang electrical conductivity ng hangin na nagpapabilis sa pagbuo ng malalakas na electrical discharges. Bagamat marami itong ipinapaliwanag, hindi pa rin nasasagot ng modelong ito ang lahat. Halimbawa, bakit ang mga bagyo ay nakatutok lamang sa bukana ng ilog Catatumbo? At bakit nagbabago ang tindi ng kidlat sa paglipas ng panahon? Noong taong 2010, 2010, bigla pa ngang nawala ang kidlat sa loob ng ilang buwan na nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga residente bago ito bumalik muli. Ang Catatumbo Lightning ay isang napakasalimuot na mekanismo ng kalikasan kung saan nagtatagpo ang topografiya, hangin at geochemistry. Nagsisimula pa lamang tayong maunawaan kung paano ito gumagana. Para sa visual, lalong gaganda ang block na ito kung lalagyan ng mga nakamamanghang time-lapse ng video ng walang tigil at tahimik na bagyo sa lawa ng Maracaibo. Sa karagatan, may mga lugar na talagang iniiwasan ng mga marino. Ito ang tinatawag nating mga rogue waves o mga alon mamamatay. Ang mga ito ay dambuhalang nag-iisang alon. Ang taas nila ay higit pa sa doble ng taas ng ibang alon na kasabay nito. Bigla na lang silang lumilitaw na tila galing sa kawalan at may taglay na matinding lakas na mapanira. Sa mahabang panahon, itinuring lang itong kwento sa dagat, mga katang-isip ng mga takot na marino. Ayon pa sa mga oceanographer, batay sa linear wave theory, halos imposibleng magkaroon ng ganitong kalalaking alon ayon sa istatistika. Gayunpaman, noong taong 1995, may matinding ebidensya ang lumabas. Sa oil platform na Dropner sa North Sea, nagtala ang isang laser rangefinder ng isang alon na may taas na 26, 26 na metro. Samantala, ang ibang alon doon ay hindi humigit sa 12 metro. Ito ang naging matibay at di mapag-aalinlanganang patunay na totoo sila. Simula noon, masusi ng pinag-aralan ang mga rogue waves. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang nauunawaan ang kanilang kalikasan. Hindi sila tulad ng tsunami na dulot ng lindol. Ang mga alon na ito ay nabubuo sa gitna ng karagatan. Ang pangunahing teorya ay nagsasabing nabubuo sila dahil sa interference, kung saan nagsasama-sama ang ilang normal na alon sa isang punto, kaya nagtitipon ang kanilang enerhiya. Subalit, hindi sapat ang simpleng pagsasama lang para makabuo ng ganoong klasing halimaw. Kaya naman, iminungkahi ang mas komplikado at non-linear na mga modelo. Ipinapakita ng mga modelong ito na kayang magnakaw ng enerhiya ng mga alon mula sa isa't isa at ikinukumpul ito sa isang dambuhalang alon. Bukod pa rito, maaari ring maging dahilan ang malalakas na agos na kasalubong ng mga alon na dulot ng hangin. Dahil dito, napipilitan ng mga alon na maging mas maikli ngunit mas tumataas. Sa kabila ng pag-unlad sa pagmamodelo, imposibleng hulaan kung saan at kailan susulpot ang susunod na killer wave. Nanatili silang isa sa pinakamalubha at di mahulaang panganib sa paglalayag. Sa katunayan,
Pinaniniwalaan na ngayon na sila ang sanhi ng paglubog ng maraming barko na noon ay ipinalalagay lang na nawala sa mahiwagang paraan. Bilang ilustrasyon, maaaring gamitin ang isang computer model ng pagbuo ng rogue wave at ang mga pambihirang aktwal na kuha mula sa mga barko. Mayroon ba talagang bagay sa ating solar system na mas mabilis pa ang takbo kaysa sa bilis ng liwanag? Ayon sa Theory of Relativity ni Albert Einstein, hindi ito mangyayari. Pero mayroon namang isang phenomenon na napapansin ang mga astronomer na sa unang tingin ay tila bumabali sa fundamental na batas na ito. Ito ang tinatawag na superluminal jets o mga jet na tila lumalampas sa bilis ng liwanag. Ang mga jet na ito ay parang makikipot na agos ng plasma na bumubulwak mula sa sentro ng mga aktibong galaxy kung saan pinaniniwalaang naroon ang supermassive black holes. Ang mga agos na ito ay kayang umabot hanggang sa daang libong light years ang layo. Pero nang pagmasdan ng mga astronomer ang mga kumpol ng materya sa loob ng mga jet na ito, may napansin silang kakaiba at kahanga-hanga. Sa ilang pagkakataon, ang mga kumpol na ito ay tila tumatakbo ng ilang ulit na mas mabilis pa sa bilis ng liwanag. Posible ba ito? Nagkamali ba si Einstein? Ang totoo, isa lang itong mapanlinlang na optical illusion. Nangyayari ito dahil ang jet ay halos nakatutok sa direksyon natin sa daigdig at ang materya mismo sa loob nito ay gumagalaw sa bilis na malapit na sa bilis ng liwanag. I-imagine natin na ang isang kumpol ng plasma ay lumilipad papalapit sa ating direksyon. Naglalabas ito ng liwanag. Habang papalapit ang liwanag na ito, mabilis ding nakarating sa malaking distansya ang kumpol. Halos maabutan ang sarili nitong liwanag. Kaya ang liwanag na nanggagaling sa huling posisyon ng kumpol ay dumarating sa atin halos sabay lang sa liwanag na nanggagaling sa mas nauna nitong posisyon. Sa paningin nating mga nagmamasid mula sa daigdig, nagmumukha na tila napakalaking transverse distance ang nalakbay ng kumpol sa loob ng napakaikling panahon. Ito ang bumubuo sa ilusyon ng superluminal velocity kung supotay. Ang modelong ito, nakilala bilang relativistic Doppler boosting model, ay maayos na nagpapaliwanag kung paano nabubuo ang ilusyon. Pero marami pa ring katanungan ang hindi nasasagot. Ano ba talaga ang eksaktong mekanismo kung paano napapabilis ang materya sa ganoong kabilis na takbo malapit sa black hole? At paano nananatiling ganoon kakipot at nakatutok ang mga jet sa kabila ng daan-daang libong light years na layo? Ang mga superluminal jets ay hindi nangangahulugan na lumalabag tayo sa batas ng physics, kundi isa lamang itong matinding pagpapakita ng mga batas na iyon na hindi pa rin natin lubusang nauunawaan. Maaaring ipakita sa inyo ang isang animation na nagpapaliwanag sa optical illusion ng superluminal motion, pati na rin ang aktwal na mga litrato ng mga galaxy na may higanting jet na nakunan ng mga radio telescope. Sa mga gilid ng ating galaksya, ang Milky Way, may nadiskubre ang mga astronomo na medyo nakakagulat. Ang mga bituin sa labas ay umiikot sa sentro ng galaksiya sa parehong bilis ng mga bituin na mas malapit dito. Lubusan itong sumasalungat sa mga batas ng mekanika ng kalawakan ni Newton. Ayon sa batas, kapag mas malayo ang isang bagay mula sa sentro ng masa, mas mabagal ang dapat nitong pag-ikot. Halimbawa, mas mabagal ang ikot ni Neptune sa paligid ng araw kumpara kay Mercury. Kung ang galaksiya ay binubuo lang ng nakikitang materya, mga bituin, gas at alikabok, matagal nang nagkalat sa espasyo sa pagitan ng mga galaksiya ang mga panlabas na bituin. Ngunit nananatili sila.
Para ipaliwanag ito, napilitang isipin ng mga astrophysicist na ang galaksiya ay naglalaman ng napakaraming di nakikitang masa. Nagdudulot ito ng karagdagang grabidad na siyang nagpapanatili sa mga bituin sa kanilang mga orbita. Ang hypothetical na sangkap na ito ay tinawag na dark matter. Tinatayang bumubuo ito ng halos 27%, 27%, ng masa enerhiya ng universo, samantalang ang ordinaryo at nakikitang materya ay 5%, 5% lamang. Ang problema, walang nakakaalam kung ano talaga ang dark matter. Hindi ito naglalabas, hindi sumisipsip, at hindi rin nagre-reflect ng liwanag. Nakikipag-ugnayan lang ito sa ating mundo sa pamamagitan ng grabidad. Maraming kandidato ang iminungkahi bilang particles ng maitim na materya, mula sa mga hypothetical na WIMPs at axions hanggang sa mga primordial black holes. Nagtatayo ngayon sa buong mundo ng malalaking underground detectors sa pagtatangkang makahuli kahit isa man lang sa mga particles na ito. Ngunit wala pa ring tagumpay. Mayroon ding alternatibong pananaw na nagsasabing walang dark matter. Sa halip, ang problema ay nasa mismong batas ng grabidad na dapat baguhin para sa malalaking sukat. Gayunpaman, hindi gaanong sikat ang teoryang ito. Ang misteryo ng kakaibang bilis ng pag-ikot ng mga galaksya at ang pag-iral ng maitim na materya ay nananatiling isa sa pinakamalaking hindi pa nalulutas na problema sa modernong pisika at kosmolohiya. Para sa ilustrasyon, maaaring gamitin ang isang graph ng inaasahan at obserbadong bilis ng pag-ikot ng mga galaksya, pati na rin ang 3D model ng isang galaksya na napapalibutan ng di nakikitang halo ng dark matter. Noong taong 1977, may naitala si Jerry Eman, isang Amerikanong astronomo, habang nagmamasid gamit ang Big Ear Radio Telescope. Isang bagay ito na hanggang ngayon ay gumugulo sa isip ng mga taong naghahanap ng buhay sa labas ng Earth. Nakita niya ang isang pambihirang lakas at narrow band na radio signal na tumagal ng eksaktong 72 segundo. Ang sinyas na ito ay nagmula sa direksyon ng constellation ng Sagittarius. Ang mga katangian nito, tulad ng limitadong frequency range at mataas na intensity, ay malayo sa anumang alam nating pinagmumulan ng natural na ingay sa kalawakan. Sobrang na-shock si Eman, kaya binilugan niya ng pulang ballpen ang printout ng data at isinulat sa tabi nito ang salitang wow. Kaya ito na ang kinilala sa kasaysayan. Ano nga ba ito? Ito ang perpektong kandidato bilang artipisyal na senyas mula sa isang sibilisasyong extraterrestrial. Wasasasa. Natagpuan ito sa frequency na 1420 MHz. Ito ang half frequency ng neutral hydrogen, ang pinakakaraniwang elemento sa universo. Maraming siyentista ang naniniwala na kung nais ng isang matalinong sibilisasyon na magpadala ng senyas, pipiliin nila ang cosmic frequency na ito. Pero ang pinakamalaking misteryo sa likod ng signal na wow ay hindi na ito kailanman naulit. Paulit-ulit na itinutok ng mga astronomo ang kanilang mga teleskopyo sa parehong bahagi ng kalangitan, pero wala silang natagpuan. Nagbigay ito ng maraming teorya. Para sa mga skeptic, baka ito ay isang pambihirang natural na pangyayari, gaya ng pagpipikit ng malayong pulsar, or posibleng refleksyon lang ng radio signal ng Earth mula sa mga basura sa kalawakan. Noong 2017, lumabas ang isang teorya na ang pinagmulan ng senyas ay maaaring isang gas cloud na nakapalibot sa isang kometa na dumaan sa paningin ng teleskopyo noong panahong iyon. Ngunit mabilis itong pinulaan dahil ang mga kometa ay hindi naglalabas ng ganoong lakas o frequency. Ang mga taga-suporta naman ng teorya ng extraterrestrial intelligence
ay nagpapalagay na ito ay isang malakas at nakatuon na senyas mula sa isang alien beacon, parang lighthouse. At nagkataon lang na nasa tamang lugar at tamang oras ang teleskopyo upang masagap ito. Ang signal na wow ay nananatiling pinakamalakas na kandidato bilang artipisyal na senyas mula sa labas ng Earth sa buong kasaysayan at isang malinaw na paalala na marahil hindi tayo nag-iisa sa universo. Bilang ilustrasyon, makikita natin ang sikat na printout na may nakasulat na wow at animasyon ng operasyon ng radio telescope. Ano nga ba ang nangyayari sa ating kamalayan kapag tayo ay namamatay? Ito ay isang tanong na matagal nang palaisipan sa sangkatauhan, libu-libong taon na. Kahit na hindi pa lubusang masagot ito ng agham, pinag-aaralan nila ang isang kababalaghan na posibleng makapagbigay linaw, ang near-death experiences or NDE. Ito ang mga karanasan ng mga taong nagkaroon ng clinical death ngunit nabuhay muli. Nakakagulat ang pagkakapareho ng kanilang mga salaysay, anuman ang kultura, relihiyon o edad. Marami ang naglalarawan ng pakiramdam na lumabas sa sarili nilang katawan na parang pinanonood nila ang mga doktor na nagtatrabaho. Kasunod nito, ang pagdaan sa isang madilim na lagusan kung saan may nakikita silang matinding liwanag sa dulo. Nariyan din ang pakiramdam ng labis na kapayapaan, pag-ibig at pagtanggap. May pagkakataong nakikita nila ang namatay ng kamag-anak o mga nilalang na nagliliwanag. At pagkatapos, pabalik sa katawan, madalas ay labag pa sa kanilang kalooban. Paano ito ipinapaliwanag ng agham? Mayroong ilang physiological na hinuha. Ang isa ay iniuugnay ito sa hypoxia, ang kawalan ng sapat na oxygen sa utak. Ang kakulangan sa oxygen ay maaaring magdulot ng hallucinations, kasama na ang tinatawag na tunnel vision. Sinasabi naman ng isa pang teorya na ito ay dahil sa pag-release ng endorphins at iba pang neurotransmitters sa utak na nagbibigay ng pakiramdam ng labis na kagalakan at kapayapaan. Iminumungkahi din ng ilang researchers na konektado ito sa aktibidad sa ilang bahagi ng utak tulad ng temporal lobe. Bagamat ipinapaliwanag ng mga teoryang ito ang ilang bahagi ng NDE, hindi nila kayang ipaliwanag ang kabuuan nito. Lalo na't mahirap ipaliwanag ang mga kaso kung saan ang mga tao, habang nasa clinical death at walang brain activity, ay nagawang detalyadong ilarawan kung ano ang nangyari sa operating room, kung anong mga instrumento ang ginamit at kung ano ang pinag-uusapan ng mga doktor. Ang tinatawag na out-of-body experiences na may verified information ang pinakamalaking hamon sa materialistic na paliwanag. Ang NDE ba ay isa lamang komplikadong hallucination bago mamatay? Ang huling paputok ng humihina nating utak? O ito ba ay isang maikling pagsilip sa labas ng ating pisikal na realidad? Patuloy na hinahanap ng agham ang kasagutan. Para sa ilustrasyon, gumamit ng abstract animation ng paglipad sa isang lagusan patungo sa liwanag. At ang huling, ika-30 misteryo sa listahan natin. Ito na marahil ang pinakaubod ng lahat ng hiwaga. Ito ay ang buhay mismo. 4 na bilyong taon na ang nakalipas sa isang walang buhay at batang daigdig. Paanong ang mga inorganic na kemikal tulad ng tubig, methane at ammonia ay biglang nabuo at naging unang buhay na selula? Tinatawag itong abiogenesis. Mayroon ng ilang pag-unlad ang mga siyentista sa pag-aaral ng mga hakbang na ito. Halimbawa, ang tanyag na eksperimento ni Miller-Urey noong 1952 ay nagpakita na ang simpleng mga molekula, kapag binigyan ng kuryente na ginagaya ang kidlat, ay kusang nakakagawa ng amino acids, ang mga building block na bumubuo sa protina. Kalaunan,
Napatunayan din na kayang mabuo ang nucleotides, ang mga building block naman ng DNA at RNA. Mayroong teorya, ang tinatawag na RNA World Hypothesis, na nagsasabing ang unang anyo ng buhay ay hindi isang komplikadong selula na may DNA, kundi isang simpleng molekula ng RNA na may kakayahang mag-imbak ng genetic information at magpabilis ng reaksyon ng mga kemikal. Pero ang pinakamalaking puwang sa ating kaalaman ay ang paglipat mula sa komplikadong organic chemistry patungo sa tunay na buhay. Paano nagkaisa ang mga building block na ito at nabuo ang kauna-unahang sistemang kayang magparami, self-reproducing? Paano umusbong ang genetic code? At paano nabuo ang unang cell membrane na naghiwalay sa selula mula sa labas na kapaligiran? Isa itong napakalaking pagtalon sa pagiging komplikado na hindi pa rin natin maipaliwanag o magaya sa laboratorio. Naniniwala ang ilang siyentista na ang buhay ay hindi nagsimula sa isang mainit na lawa, warm pond, tulad ng hinuha ni Darwin, kundi sa mga extreme na kondisyon. Halimbawa, sa ilalim ng dagat, malapit sa hydrothermal vents o tinatawag na black smokers, kung saan sagana ang enerhiya at kemikal. Mayroon ding teorya ng panspermia na nagsasabing ang buhay ay dinala sa daigdig mula sa kalawakan sa pamamagitan ng mga meteorite. Gayunpaman, inililipat lang nito ang tanong na paano sa ibang lokasyon. Ang misteryo ng pinagmulan ng buhay ay hindi lang isang isyung pang-agham. Ito ay tanong tungkol sa kung nasaan tayo sa universo. Nagkataon lang ba ito? Isang natatanging pagkakataon? O ang buhay ba ay isang natural na yugto ng ebolusyon ng materya na dapat mabuo kahit saan kung may tamang kondisyon? Wala pa tayong sagot dito sa ngayon. Dito, makikita sa animasyon ang mga yugto ng ebolusyong kemikal mula sa simpleng molekula hanggang sa hipotetikal na protocell. Kaya naman, nagawa nating tuklasin ang 30 pinakamisteryosong sulok ng ating mundo at ng ating universo. Mula sa ball lightning na tila may sariling buhay hanggang sa dark matter na siyang bumubuo sa halos lahat ng kalawakan. Mula sa mga gumagapang na bato sa Death Valley hanggang sa misteryosong ugong o hum na nagpapabaliw sa iilang nakakarinig. Nakita natin na ang ating planeta at ang universo ay puno ng mga lihim na bumabagabag at nagpapaisip sa pinakamahuhusay na utak ng sangkatauhan. At sa totoo lang, napakaganda nito. Dahil ang bawat misteryong hindi pa nasusolusyunan ay hindi tanda ng kahinaan ng agham, kundi ito ay simula ng paglago nito sa hinaharap. Ito ang pangako ng mga bagong pambihirang tuklas na posibleng magpabago sa pananaw natin sa realidad. Ang mundo ay hindi kasing simple ng inaakala natin minsan. Ito ay mas komplikado, mas kamangha-mangha, at mas nakakaaliw. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung ito ay nagpaisip at nagpagulat sa inyo, pakiiwan ng like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating paglalakbay sa mundo ng mga misteryo. At ngayon, may tanong ako para sa inyo. Alin sa 30 penomenang ito ang pinaka nakapukaw ng inyong atensyon at baka kayo o ang inyong mga kakilala ay nakaranas na ng sarili ninyong hindi maipaliwanag na pangyayari? Ibahagi ang inyong kwento sa comment section. Napaka-interesante. Sigurong basahin yan. Hanggang sa muli.